So hot. Hello guys. Welcome to my vlog. Malas ko dito sa UAE. Gusto ko nang sumurrender. Pero hindi pwede. Maraming nangangailangan. Marami akong dapat gawin at suportahan. Hirap ng ganito. Ang hirap ng sitwasyon ay kapag ikaw ay OFW, hindi yung kasi tulad nito, yung amo mo nakitira sa nanay niya, sasabihin siya lang yung papakinggan ko, sa kanila lang ako magtrabaho. Hindi naman ganun ang nangyayari. Lahat sila nag-uutos. Problema ko pa yung kasama ko, tinatawag ng amo niya, ayaw lumapit. Ako yung nakikita, ako palagi. Ako kahit kainitan ng araw, tinatapos ko labahin ko kasi ayoko yung may binabalikan. Kaya kahit mainit, nagsasampay ako sa labas, sobrang init. Pag matapos akong maaga sa trabaho ko, nakita nila ako walang trabaho, utos sila ng utos. Minsan kahit may trabaho nga ako, nasanay na sila ng utos sa akin. Minsan kahit yung alaga ko pinapakain ko o inuutosan nila ako. Yung kasama ko, tinutulungan ko na nga magplansya. Minsan sa labahin niya, pero nadala na akong tumulong sa labahin kay inuulit niya yung labahin ko. Tapos siya na nga maglaba siya ngayon, kinabukasan pa niya hanguin. Uulitin na naman niya yung laban kasi nga mabaho na. Di ba? Aksaya sa kuryente, aksaya sa sabon. Marami naman din nga siyang trabaho. Oo, naintindihan ko yun. Pero wala naman din kasi siyang balak matapos sa trabaho niya. Parelax lang siya. Upo-upo lang. Pagtawagin siya ng amo, pahirapan pa. Ang dami naming makukulit na tumatawag sa kanya. Ayaw pa rin lumapit. Ano kaya yun? Mismo pinagkaimanan niya, hindi niya malinis. Ako pa maglilinis. Magtimpla ng tea. Kahit saan yung pinagtimplahan. Ako yung naka-assign sa kusina. Pag marumi ang kusina, sa akin ang bagsak. May tagaluto. Yung tagaluto, nagtitimpla siya ng chai. Yung mga termos, hindi man lang niya mahugasan, di ba? Problema pati yung pagkain. Minsan sinasabi walang problema. Kumuha lang sa loob. Tapos maririnig ko nag-aaway sila tungkol sa pagkain. Kasi nga, ba't naubos yung pagkain? Tsaka bawal kumuha dun. Pag ako nakaharap, sabihin, walang problema, kumuha lang dun. Tapos, yung kasama ko, sinasabi niya, nagagalit yung amo niya pag magkuha dun ng tinapay. Di ba? Kaysa naman makarinig ka pa ng ganun, bibili ka na lang ng sarili mo. Problema din sa sahod. Lagi yung late. 12 ba yata ako dumating dito? 10 or 12. Mga ganun date. Pero binibigyan nila 20. Ini-insist kasi nila. Free yung 1 week ko. Nung nagbakasyon sila, June 20.
alam nga naman hindi nila ako pasahuran porket nagbakasyon sila, hindi ko naman problema yun. Kung hindi nila ako pasahuran, dapat pina-extra nila ako sa labas. Sinahuran niya ako. Dapat yung sahod ko, July 12. Tapos nasanay sila tuwing 20. Pagdating ng 20, wala pa rin sahod. Hindi kayong sahod ko, July 31. Ang laki ng kailangan naman laging ganun. Alam naman tayong mga Pinay, mga single mom, importante talaga yung sahod. Kasi ang daming estudyante. Ito sa kwarto namin, walang kuryente. Sobrang init. Isang buwan na ako nagtitiis. Akala ko sira yung kuryente sa kwarto namin. Yung pala, enough dun sa loob. Ano kaya yun? Mangiyak-ngiyak na ako sa sobrang init. Pati kapag kakain kami, sira din yung AC dun sa kainan namin. Alam mo yun, kapag kakain kami dun sa kusina, para kaming nasa loob ng oven. Sobrang init. Kapag mag-CR kami dito sa kwarto namin, para din kaming nasa oven. Sobrang init. Kahit naliligo ka, pero yung pawis mo, lumalabas pa rin yung pawis mo. Kasi mainit ang tubig, mainit yung CR, mainit yung buong kwarto namin. Sa gabi, okay naman kasi doon nila kami napatulog sa loob. Pero alam mo yun, walang pintuan yung tulugan namin. Kapatid ni Madam, puro lalaki. May 2 babae, pero halos puro lalaki. Minsan, yung bunsong lalaki, pupunta doon. Yung ko anong ginagawa. Tinitingnan kami kung tulog o hindi. Minsan, yung bunsong babae, pupunta din doon sa tulugan namin. Kahit madaling araw na. Wala man ng privacy. Ay, ang hirap ng buhay, Inday. Ang hirap ng pulubi. Grabe. Iniisip nila, ang daming pagkain dito kasi kita nyo, taba-taba ng ko. Pero di nila alam. Sariling pagkain ko. Kasi alam niyo yun, kahit konti lang yung sahod ko, kahit konti lang tira sa akin. Pero, mas inuuna ko pa kasi yung pagkain ko kaysa mga luho, mga damit, mga kung ano-anong paganda dyan. Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Iniisip ko yung tiyan ko. Hindi ba rin wala akong magandang gamit. Basta yung tiyan ko, busog. Ganyan ako. Hindi ko sinasabi ang tunay na sitwasyon ko dito sa abroad. Hindi ako nag-share sa minsan nag-share ako pero hindi talaga lahat. Kasi ayoko din silang mag-alala, no? Lalo na sa nanay ko. Kasi medyo may edad na yung nanay ko. Alam niyo, stop na umuwi. Stop na makasama yung mga anak mo. Pero hindi pwede. Pwede naman, pero alam niyo yun, mahirap din magstay sa Pinas. Trabaho ka sa Pinas, kunti lang yung saan. Kagaya ko, wala akong tapos. Siyempre, ang bagsak ko, sambahay lang din.
Kung sales lady man, yung sa mga tindahan, mura lang din ang sahod. 180, 200. Jackpot na nga lang pag makakita ka ng 200 a day. Pwede rin magsariling negosyo. Kasi nag-try na ako dati. Kaso lending ba? Araw-araw ka maghuhulog. Wala din nangyari. Kasi nga, yung mga anak mo araw-araw may kailangan. Kaya, tatlo lang talaga ang pangarap ko. Kaya ako nag-abroad. Tatlo lang yung purpose. Makabili ng sariling lupa. Makatayo ng ulit na bahay. Kasya lang kami. Simple lang. Tapos, magkaroon ng puhunan. Yung parang hindi na kami maghihirap. Pati mga anak ko, masusuportahan ko na sa lahat ng kailangan nila. Yun lang talaga. Hindi naman pwedeng tatama ako sa luto at hindi naman ako tumataya ng luto. Ano kaya yun? Di ba? Himala. Kaya tis-tis na lang muna si Intay. At minsan, napapagod ka na, pero bawal mapagod. Bawal sumurrender. Kasi nga, pag inisip mo yung nasa Pinas, di ba? Kaya lahat ng nasa abroad, sinungaling, hindi nagsasabi ng totoo. Ngayon ko lang naintindihan. Pag nasa Pinas ka, ang sarap ng feeling. Pag, halimbawa, yung kapitbahay mo nag-abroad, ito pa sila may abroad nila. Pero may hirap yung buhay. Pero okay lang. Kaya naman. Kahit ganito yung nangyayari. Basta at least may sahod, di ba? Pero pag walang sahod, ay wala talagang kanang trabaho. Ay, ang init talaga. Ay, hour na. Kailan pa kaya ko yatid ang accommodation?